So ang oras nga po pala natin, alas 12:30 na po ng tanghali. Bale, kakatapos ko lang pong kumain ng lunch guys. At dahil Sabado po ngayon, syempre wala na naman po ulit kaming pasok. Pansin niyo po dito guys, medyo umaampon nga po pala dito ngayon. Ayan po. Kaninang umaga nga po pala ay bulan po ng malakas. Kaya ngayon po ay masarap-sarap pong magpahinga, lalo na po umaambon, tapos ganito pa po yung weather dito. Bali, ito nga po pala yung inulam ko kaninang lunch guys, tuyo, tapos meron siyang kasamang suka na may bawang. Sabi nga nila masarap daw pong kumain ng tuyo habang umuulan. Okay, as usual, pag Sabado po guys, naglalaba pa rin ako. Lalo na po, ito pa yung mga uniform na na ginagamit ko sa trabaho para di ba, pagka day off, talagang lalaban natin. So, ayun po guys, medyo nakaidlip na po pala ako ngayon dahil po masarap pong matulog dahil umuulan po. So, 2:40 na po pala ng hapon, halos isang oras po ako nakatulog. I mean, nakaidlip pala guys. So, sa ngayon nga po pala guys, magbabawas ako ng damit. Ayun po, literal na magbabawas at malalaman nyo na lang po mamaya kung ano po yung gagawin ko dito. Bale, karamihan po na babawasan po yung mga jackets ko po na pinaglumaan at hindi ko na po nagagamit. So, ito po, marami-rami po ito guys. Ito po, puro mga jacket na pa winter. So, ito po mga babawasan ko, mga jackets na hindi na nagagamit. Ayun po. Tapos ito pong yung polo shirt na hindi ko na nagagamit kasi po sobrang liit na po ito sa akin. Ito po sombrero na hindi ko na rin po nagagamit. Itatabi ko na rin po at may gagawin po tayo dito guys. Tapos dito rin po guys, babawasan ko rin po dito. Karamihan po yung mga jamba po na hindi ko na nagagamit. Ito po, sobrang laki na po ito sa akin. Pang po ito guys, pang mga winter po ito. Ito po. Di pa ako nagla-live selling Nagbablog po ako Ito po yung mga jamba, tapos yung mga jacket na na medyo luma na tsaka nasira na. So, nagbabawas na nga po pala ako ng mga ibang gamit ko dito guys dahil po punong-puno na po yung yung mga lalagyanan ko ng mga jacket, yung mga damit. Kaya pag nagbawas kahit papaano po medyo medyo makakaluwag-luwag rin po tayo, di ba? Ito po guys, hindi ko na po siya ito. Actually, babawasan ko rin po itong mga shorts ko at mga damit. Dahil po ang gagawin ko lang po dito sa mga damit ko, tatapon ko na lang po. Tignan niyo po, butas na po yung Pati pa yung mga ibang damit which is sobrang butas-butas na po. Kaya yun. Naisip ko nga pala guys, dati pa lang pag pinadala ko sa Pilipinas yung mga jacket ko, naisip ko po na na hindi po malamig sa Pilipinas kaya hindi naman po nila magagamit po itong mga jacket na pinaglumaan ko, yung mga jamba. Kaya naisip ko na lang po na na may iba na lang po ako gagawin dito kaya malalaman nyo na lang po mamaya. Okay guys, tapos na po ako magtupi ng mga mga babawasan kong damit. At dito ko na lang po lahat nilagay guys sa may bag ng Costco dahil sobrang laki po niyan. At dito po yung jumpa ng jacket, isang lang po yan dahil sobrang laki po niyan. Kaya pinaghiwalay ko na lang po yung iba dito guys. Check muna po natin itong labas. Ayun po, medyo umaampon pa din po ngayon guys. Ganito po talaga dito sa Japan ngayong buwan. Tag-ulan na po talaga dito. Ang kagandahan dito sa Japan guys, pagka tag-ulan,
hindi po siya ganun katagal. After kasi ng tag-ulan ay na po, tag-init na po ulit. As in sobrang init na po dito pag after ng tag-ulan. Okay guys, so ayun po, nakagayak na po ako at ready na po akong lumabas ngayon. Lalabas pa rin tayo guys kahit na medyo umuulan pa po. Dahil mahirap naman pong na nandito lang po tayo sa bahay tapos wala man lang tayo gagawin ngayon. Yun guys, samahan nyo na po ako. Tara! Guys, dala-dala ko na to ang payong ko para hindi po tayo mabasa ng ulan. At dala ko na rin po itong damit kung saan po natin dadalhin guys. Actually, mabigat-bigat pala itong yung mga dala kong damit, yung mga jacket. Marami-rami din po kasi natin ibebenta to guys. Actually, ibebenta po natin ito lahat. Pansin nyo po ngayon, lumalakas na po ulit ang ulan dito guys. Buti na lang po talaga at naka-shorts lang po ako at saka t-shirt. Dahil mahirap na pong mabasa. Okay po, nakababa na po ako ng train at sa ngayon po pupunta ako ng 2nd Street para ibenta po itong mga damit ko na pinaglumaan. Actually guys, pwede po kayong magbenta ng mga gamit or mga damit ko sa 2nd Street. Yun po yung kagandahan sa 2nd Street guys. Pwede naman po kayong bumili doon ng mga second hand ng mga gamit. Tsaka tumatanggap din po sila ng mga ng mga iba na pwede nyong ibenta. Buy and sell nga po kumbaga. Tsaka ang maganda rin po doon, makakabili po kayo ng damit sa murang halaga. Dahil second hand na po yung mga binibenta doon guys. Yun po yung tinatawag na thrift shop dito sa Japan, ang 2nd Street. So nandito na ako sa 2nd Street ngayon guys. Ayan po yung tinatawag na reuse shop or thrift shop. So ito lang po yung nila dito, yung shop nila dito guys na malapit po sa amin. Kaya ngayon po, try po natin magbenta ng mga damit dito guys. At malalaman po natin kung magkano po yung ibebenta natin guys. So ito na nga, kinuha na nga ni Kuya yung mga bibenta kong damit sa kanila para ma-check nila kung good condition pa ito. So ito na nga, nagsusulat na ako dito. So after ko nga pala magsulat dito, binigay na sa amin yung number para tatawagin na lang kami kung okay na ang lahat. Actually 30 minutes pala yung waiting time dito pag magbebenta kayo. So habang naghihintay ako dito, tumingin-tingin na rin ako ng mga gamit dito. Dito sa napuntahan kong 2nd Street, hindi lang po basta-basta mga damit ang binibenta nila dito. Meron din po silang mga appliances katulad nito, mga paglutuan, tapos meron din silang mga electric fan dito, iba't ibang klase pa. Dito nga din guys, meron silang tinatawag na turbo fan dito, yung talaga square type na electric fan. Yung iba po dito, good condition na, tsaka mura pa. Kung meron po kayong makitang paglutuan dito, syempre meron din po silang mga pinggan na binibenta dito na babasagin. Iba't ibang mga lalagyanan po yung makikita nyo dito guys, tulad ng mga mangkok, mga tasa, mga lalagyanan ng sabaw at iba pa. Dito naman po, syempre meron po silang 4 wheels dito, yung baby cart. Ang dami po mga klaseng baby cart dito, meron din po yung pang sasakyan, tapos meron din po yung mga panglabas. Tapos kung makikita niyo po sa taas, meron din po silang mga laruan tulad po nito, mga motor, mga sasakyan nilang brum brum. Ito na nga po, nag-i-stretching na po ako dyan guys dahil sumasakit na po yung balakang ko, charis. Next naman po nakita ko itong mga washing machine na mabibili nyo sa murang halaga. Makikita nyo talaga dito guys, mukhang bago-bago pa pagkabukas nyo sa loob at ang linis pang tignan. Tapos meron pa silang binibentang washing machine dito na tag 8,900 yen lang. Mukhang bago pa guys. Kung may washing machine, syempre meron din silang refrigerator. Makikita nyo pa yung mga presyo dito guys, mang mumura. Kasi nga po second hand na po yun dito. Tapos swerte nyo na lang po kung makakita pa kayo ng mga bago or brand new. Dito naman po, may binibenta pa silang mga bisikleta dito na second hand na rin. Yung iba po dito, meron pang e-bike na kasama na mabibili nyo sa murang halaga.
Tapos ito nga pala yung nagustuhan ko guys, itong foldable bike na mabibili nyo sa 2 lapad halos. Kaso naisip ko na may bisikleta na akong ginagamit lagi sa trabaho. Tsaka marami pa silang mga iba't ibang klase ng mga TV dito guys. Marami po silang iba't ibang klase ditong TV tulad po ng monitor sa computer. Tapos makikita nyo pa na mga branded pa yung mga TV dito. Nung umakyat na ako dito sa second floor nila, dito na po yung mga damit. Marami po silang mga iba't ibang klaseng damit dito guys, tulad po ng mga jacket, mga t-shirt at saka iba pang mga damit na makikita nyo. Ang kagandahan po dito guys, mabibili nyo po talaga siya sa murang halaga tulad po ng pantalon na ito na iba po ay branded. Tapos dito naman po yung mga bilihan po ng mga t-shirt. Tsaka dito naman po may nabibenta po silang sapatos dito na Nike. Meron din po mga Asics at iba pang mga brand na sapatos. Ang maganda dito guys, mabibili nyo talaga siya sa murang halaga. Sa mga mahihilig dyan sa sapatos, dito lang kayo pumunta kung gusto nyo makamura. Dahil dito sa 2nd Street, sulit talaga ang budget nyo. Yun guys, tapos na po akong magbenta ng yung mga damit ko. At yung kinita ko po ngayon guys, nasa 1,355 yan po lahat. So which is hindi ko po siya in-expect. Ang in-expect ko po sa guys, medyo mababa po yung ibibigay. Pero sa awa naman po ni Lord, thankful naman po ako at nakakuha rin po ako ng 1,355 yen. Sa ngayon po, pauwi na po ako ng bahay para po makapagluto ng pagkain for dinner. Bago nga pala ako umuwi guys, dadaan muna po ako dito sa Gyomo Supermarket po para bumili ng hapunan. I mean, bumili ng mga kakailanganin lutuin mamaya. Bali yung pinagbentahan po natin kanina sa 2nd Street, yun po yung ipapambili natin ngayon guys. Pero at least makakabili man tayo ng ulam ngayon at masaya na rin ako syempre. Dito na nga po ako sa bahay ngayon at sa ngayon po magluluto na lang muna po ako ng hapunan, which is ito pong spaghetti. Nagki-crave po ulit ako sa spaghetti kaya magluluto po ulit ako, pero ibang style naman po. Ito nga po pala yung binili ko sa Gyomo kanina guys. Bumili po ako ng spaghetti sauce, which is ito po na naka-jar. Tapos bumili rin po ako ng pasta. Ito po yung pasta na na fettuccine guys. Hindi po itong yung mismong normal na pasta na kinakain natin. Or tinatawag po natin na angel hair na pasta. So, itatry na lang po natin to guys. Para maiba naman po tayo sa pagluluto ng spaghetti. Siyempre, bumili na rin po ako ng hipon para po dito sa spaghetti natin. Ito na lang po binili ko. Mas mura po ito eh. Tapos, meron pa po akong giniling na naiwan dito. Bali, lulutuin ko na lang po siya mamaya pag magigisa po ako ng mismong sauce.
na po yung niloto kong spaghetti bolognese. Bolognese pa tawag dyan. So, tikman na po natin itong niluto kong spaghetti. Dati po nung last na nagluto ko, medyo matabang po eh. Sana po, ngayon medyo may lasa na. Approve.